Tipid ko sa pamasahe guys, ayan, dito ko inilalagay. Minsan, ayan, basta may pasok, during the time na may pasok ako, 50 pesos a day. So, ayan, o, diba? So, minsan, weekly ako naguhulog dito, kaya may buong 100 pesos sa tapos. So, yun. Alam ko may buto na 100 pesos sa masamahan. Kasi pag inintay ko na mag 50-50 pesos ako, ayan, o, pag hinintay ko na mag 50-50 pesos ako, hindi tayo makakaipon guys. Kasi minsan wala naman 50, so may alam ko may 100 dyan. So, yan ang pagtitipid ng isang nanay guys. Guys, welcome po sa aking channel. This is Lee Malakay po. Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day. So magandang buhay po sa ating lahat. So good morning guys. So ayan, nagbabaon tayo ng food. So para tayo ay makatipid. So this is one way na so yan guys, dapat talaga magluluto tayo ng food para tayo ay may prepared na baon. So yun, maaga pa naman. So 4:30 AM. So today is mag 4 AM pa lang po. So 4:30 AM yung alis ng aming shuttle sa Santa Maria Bulacan. So ayan, nagluto ako ng baon ko guys. Alam mo guys, nung araw nagbo-voice over ako, nalito na ako. Sobrang hirapan ako. So sabi ko, taboy ko muna mag-voice over. So yan, nagluto tayo ng ating baon. Slice up to guys. Kasi sayang kung bibili pa tayo. So yun this is one way na makakatipid tayo. Guys, yung binibili kong kape, ito 5 pesos ito guys. So ayan, magbabaon tayo nito guys. So dalawa ang babaunin ko para hindi na rin ako bibili ng kape. So this is 4.75 po sa Dali. So mas mura siya guys compared dun sa ibang kape. Okay po ang tamis niya, okay po yung tapang niya. So ayan, I'm promoting po, pero ayan po talaga aking ginagamit sa Dali store po. So yung Dali store dito sa amin is malapit lang walking distance. So magbabaon po tayo niyan guys. Guys, nagtatangag na ako ng kanin para ayan sa ating baon. So ayan ang ating nalutong ham. So yan yung ating baon for today. So ayan guys, malaki talaga matitipid natin pag nagbabaon tayo. And then ayan nga, namomonitor natin ang ating mga budget. Ito yung talaga sa parang mga nagbabudget guys, yung magbabaon. So yan, sangag lang natin, lagyan natin ng konting soy sauce kung meron pa dito. So yun. So yan guys, diba? Meron na tayong baon for today. So narinig nyo guys, sasali tayo ng filter. So ganyan ang mga water purifier. Kaya may umuugong po na tubig. So yan, ganyan lang tayo mga nanay, diba? Hanggat makakatipid tayo guys. Guys, saluto na yung ating baon for today. So ayan, nag-aayos lang po ako para guys, makaprepare na tayo. So hinintay ko yung shuttle guys. Guys, nagbaon din ako ng extra biscuit para, so ayan, may extra snack tayo. So ganun talaga, makatipid tayo, mag-budget tayo guys. Kasi ito ay totally talagang mas matipid dito kaysa sa bibili ka. At least ito heavy breakfast guys. So, ganito yung ginagawa ko para kahit morning, afternoon, night, kasi nga maaga alis na siya. So hindi na talaga ako nakakakain dito sa bahay. So ayan. Ating coffee from Dali. So, for 4.75 lang po guys. So, ayan, nagbabaon din ako ng kape. Pero guys, ngayong morning kasi may free coffee naman doon. So, kukuha ako, babaunin ko lang yung pang extra ko guys. So, ayan. Yan yung ating baon. So, ganun lang guys. So, importante talaga yung yung magtitipid ka na dapat tawag dito na hindi ka magugutom, hindi ka malilipasan ng gutom. So, dapat yung tamang pagbabudget guys. Guys, ito yung aming rep na nilubog ng baha. As in, talagang nag-floating po siya. So, ayan, bubuksan natin. Ito guys, hindi na siya matanggal kasi talagang luma na siya guys. So, ayan. Ito ay nabili ko guys ng second hand sa halagang 2.5. Sa aking kapatid po ito. So, medyo matagal na rin siya sa akin. So, ganun. Second hand po talaga siya nabili. So, guys, kasi yung kapatid ko is bumili ng bagong rep. So, ayan. Buksan. So, ayan. Buti na lang guys, umandar pa siya. So, actually, ayan lang ang kanyang laman. Yung kanyang pinaka-door dito nasira guys. So, 2.5 to nabili ko. So, naano ko naman siya guys. Matipid naman siya sa kuryente kahit hindi siya inverter. So, yun. Diba? Nilubog yan ng baha guys, na floating yan. So, pinag-rest ko lang and then tsaka ko nilinis ulit. And then yun, umandar na siya. So, yan. Kasi, before, pagka ganyan na nasira na agad, bibili na ako agad ng bago guys. Kukuha na ako ng pahulugan. So, yun yung isa na nakakasira sa akin talaga budget. Yung mga bigla-biglang gastos guys. 2020 ko nabili itong rep na to, nilubog ng baha. Ngayong Karina. So, yan guys, ito yung ulam natin kagabi guys. So, alam niyo guys, siya, nag-floating nga siya. So, ayan, nasira na yung pinaka-door niya guys. So, gusto ko sanang kumuha ng hulugan. Kaya lang kasi, medyo mahirap yung ganun guys. Yung kukuha tayo ng mga pahulugang gamit. So, okay naman po yun. As long na kaya pa ng budget ko. So, ako guys, medyo hindi natin kaya yung pahulugan. Kaya ayan, nag-isip-isip ako. Sabi ko, hintayin ko na lang ito na maayos pag umandar. Edi, okay, so umandar guys. So, ayan. Yan, puro water ang laman niya guys. So, nilubog ito ng baha na Karina. So, ayan, diba? Yan ang kanyang brand. Matibay. Kaya lang, hindi ko alam kung meron pa rin bang ganyan. Ano po, yan, basta yan. Yan ang kanyang brand. So, 2020 na pinaglumaan pa ito ng aking kapatid. Lumubog sa baha.
So, ayan, tinto muna tayo ng kape guys. Kasi gigising ko ni husband ko para may hatid ako. So, yun, yung papahatid tayo. Pero pag sundo, walking na lang tayo guys. Ay, hindi pagka-uwi pala. Hindi na ako nagpapasundo guys. So, ayan, titignan ko na rin tuloy kung paalis na yung shuttle. Sa Santa Maria, Bulacan ang shuttle guys. Paalis na yung shuttle doon. So, nag-message na yung ating kasama doon sa manggagaling sa Santa Maria, Bulacan na paalis na siya. So, ayan, mga nagpapataan ako dito ng mga kahit mga 10 minutes or 5 minutes bago ako pumunta doon sa waiting area. So, yung makikita niyo sa vlog ko yun, doon kung saan ako nag-aantay. So, ayan. So, nakakatipid tayo sa pamasahe kasi sa kasalukuyan po, may pa-free shuttle po kami. So, parang pondo po yata yun during the pandemic na hindi pa na nagamit. So, ayan, binibigay nila ngayon na free shuttle po sa mga employees. So, hindi ko po alam kung hanggang kailan yun. So, may nagsasabi baka hanggang January next year. So, yun, medyo matagal na rin po. So, yun, ganun lang, mag-update ka doon maaga para ikaw ay makasabay. So, yun na, ang laki ng tulong kasi biruin nyo, noong una, parang mayroon kaming binabayaran doon na 30, halos nga guys, kasi kung magbabas ako guys, 100 pesos, balikan na po yun. So, medyo mabigat dito ba sa 100 pesos a day. So, ginagawa ko guys, yung aking natitipid sa, ayan, yung aking alagang aso makulit guys. Yan o. Pagka paalis na ako, alam yan na. Ayan na. O, nakita pa ang aking paa. So, ayan. O. Pag paalis na ako, ganyan na siya. Ikot na nag-ikot yan sa akin, guys. Dito rin siya natutulog sa aming kwarto, guys. So, ayan. Dalawa kami ng husband ko dito na natutulog. So, ayan. Pag ako ay naka-uniform na, guys, ganyan na siya. Ayaw niya nang humiwalay sa akin. So, ayan. O. Kita mo, pogi-pogi. So, ayan. Ganyan yan. Nakakaramdam na yan, guys, na ako ihahatid ng aking asawa. Hindi na yan aalis sa tabi ko, guys. Guys, ang natitipid ko doon halos is 100 pesos a day na may pasok ako. So, ginagawa ko guys, iniipon ko yun sa aking alkansya ngayon. Pero may may parang, dati kasi, parang may 30 pesos, 30-30 ang nung una na hindi pa talaga naayos yung yung pondo. Parang nagpabalik kami 30 pesos, pupunta 30 pesos pabalik. So, ang ginagawa ko, nag-ipon ako 50 pesos a day. Tipid ko sa pamasahe guys, ayan, dito ko inilalagay minsan, ayan, basta may pasok, during the time na may pasok ako, 50 pesos a day. So, ayan, diba? So, minsan, weekly ako naguhulog dito, kaya may buong 100 pesos sa top. So, yun. Alam ko may buo to na 100 pesos sa masamahan. Kasi pag inintay ko na mag 50-50 pesos ako, ayan, pag hinintay ko na mag 50-50 pesos ako, hindi tayo makakaipon guys, kasi minsan wala naman 50, so may alam ko may 100 dyan. So, yan ang pagtitipid ng isang nanay guys. Pasok pupunta na tayo guys, nakapagkape ng aking husband. Pupunta na tayo sa waiting area natin guys, baka maiwan tayo. So yun guys, update ko na lang kay mamaya guys. Coco! Puno na yung baso. Hindi sana malanda yung dami. Siguro nakukuha. Bye-bye. Bye-bye. So, ayan guys, papunta na ako dun sa waiting area natin. So, allowed kami na mag-mask kasi guys, face mask. Hindi ka talaga makakapasok dun sa aking pinagkatrabahuan pag wala kayong face mask. So, yan. Mag-aantay na tayo. Medyo malayo pa ang shuttle, pero nag-aantay na ako dito ng maaga guys. Kasi ayoko nang iniintay ako guys. Ayoko talaga nang iniintay ako. So, ayan, kung makakapagkwentuhan pa tayo dito, pwede naman tayo magkwentuhan dito guys. Guys, ayan, nandito tayo sa ating waiting area. So, palagi nyo naman ito nakikita sa aking vlog. So, dinidit ko ibang mga video kasi sobrang daming video na ang hirap kasi mag-voice over din pag maingay sa atin sa aming bahay. So, yan ang buhay ng isang nanay. So, ganun yung ginagawa ko guys. Talagang minomonitor ko yung aking budget para makapagtipid. Kasi before talaga grabe ang aking financial struggle sa buhay.
Shuttle guys, 40 na, ayan, tanggalin muna natin yung ating gloves, ay yung ating face mask. So, yung aming shuttle guys, bali, 14 na katao lang dapat ang sasakay doon, plus 1 yung driver 15. So, dapat maaga ka talaga nag-iisa. So, as early as 3 a.m. gising na ako guys para makapagpalis na tayo. So, kasi sayang din yung magtitipid natin guys. At least you all, dire-diretso naman ang alis. So, wala namang hassle. So, kapag ganun guys, titignan natin kung ano talaga yung pagtitipid na magagawa natin para sa ating budget. Kasi, lalo na alam niyo naman ang sweldo dito sa Pilipinas, lalo na ako guys, maliit lang ang aking sinasahod, so meron pa tayong ibang loan na binabayaran. So yun yung talaga naging struggle ko before. Kaya ang siguro yung mga video ko is more on budget tips, ipon tips. So yun, lahat talaga ng paraan para makapagtipid tayo gawin natin. Why? Kasi guys, ayan, maingay, madami na naman gumagawa. So tignan nyo guys, walang traffic, ang sarap, diba? Ganyan, pagka sa Pilipinas maaga, walang traffic. Nga before, ang dami ko talagang utang, talagang kabila-kabilang utang ko, which is talaga kahit paano talaga nabawasan. Alam mo yung ano guys na yung buhay na kahit hindi naman marami, ipon maraming pera, pero yung magaan yung ating kumbaga, kapag nakapos ka ngayon, hindi yung pangungutang ang magiging takbuhan natin sa buhay. So, dapat talaga maging wais ka sa paggastos guys. Guys, dapat maging wise ka sa paggastos kasi mahirap guys, yung kung yung budgeting is magulo, so dapat talaga na monitor mo yung paggastos mo, yung pumapasok na pera at lumalabas. Kasi why guys? Kasi pagka ang hirap na ang magiging takbuhan mo ay yung pag-utang. Mahirap din talaga yung tatakbuhan mo yung pag-utang. Kaya yan lahat ng pagtitipid ginagawa ko guys. So sa mga before na vlog ko, marami ako dun guys sa mga budget tip, ipon tips. So hindi mo naman talaga kailangan na maging financially literate. So yun nga, naman ka lang ng mga kagaya ko, si YouTube ngayon, ino-offer niya ganito. So yun lang ang ginagawa ko guys, talagang minomonitor ko kasi ang hirap guys, lalo na pag walang magpautang sa atin guys. Kaya ito ko guys, ayan, alam mo kung ikaw ay maraming utang, maraming bayarin, maraming kumbaga pinagdadaanan ngayong pinansyal na pagsubok, maniwala ka, maayos siya, maayos siya, basta keep on praying, and then kailangan natin syempre may trabaho, paano tayo makakabayad ng utang, so dapat meron tayong income, and then maging monitor nyo lang yung inyong mga gastusin, and then napaka-importante talaga, ayan, maingay, napaka-importante guys na dapat pag nahawakan mo yung pera, save agad. Yun muna, unang expenses na gagawin mo, mag-save. Then yung the rest na matitira sa iyong pera na hawak is yun yung panggastos naman guys. Yun yung hahatiin sa mga bayarin mo para makaiwas tayo sa utang. Ang hirap guys, yung buhay na ang takbuhan ay utang. Kasi guys, talaga yung buhay na gano'n yung magiging takbuhan utang. Nandun ako guys, dinaanan ko yun na yung takbuhan ko is pangutang. Kaya mahirap guys. Tapos lalo yung malalakitan mo, minsan syempre magtatampo ka kapag hindi ka napapahiram o napapagutang. Ganun talaga guys, siguro wala lang salaga sila kaya hindi tayo mapahiram. Pero guys, yun nga, maayos yan kasi naayos kahit paano yung aking financial na buhay. Talaga samahan lang natin ang sipag. So, yung ating panalangin, napaka-importante niyan guys. At yun, matututo tayo doon sa sarili nating karanasan guys.